Nasermonan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang ilang opisyal ng ahensya sa Calbayog, Samar. Nadatan kasi niya ang tulay na dadaanan ng Port of Calbayog na walang clearance mula sa PPA. Nasa frontline ng balitang yan, Mobile Journal Arles de los Santos. Paano kayo nakakagawa ng proyekto na hindi nyo kiniklear sa PPA? Alam mo, sinasabi ko sa inyo at the very least, gross negligence to, kaso to sa inyo. Naiintindihan nyo ba yun? Hindi napigilang mapikon ni Public Works Secretary Vince Dizon sa mga opisyal ng DPWH Samar 1st District Engineering Office. Hindi raw kasi humingi ang mga opisyal ng clearance sa Philippine Ports Authority o PPA para sa paggawa ng tulay sa bahagi ng bypass at diversion roads ng Calbayog City Coastal Road, pero nagsimula na agad ang konstruksyon nito. Pangamba ni Dizon, baka tamaan ito ng mga dadaang sasakyang pandagat na tutungo sa Port of Calbayog. 5.2 meters lang kasi ang taas nito mula sa tubig. So magdasal kayo na pwede pang remedyohan to o papayag ang PPA dun sa design nyo. Kasi kung hindi, may magaki kayong problema dito. Sino mananagot? Kayo ang mananagot dito. Sa ngayon, mag-uusap na raw muna ang tagapamahala ng PPA at DPWH upang masigurong hindi magkakaaberya ang proyekto. Binisita rin ni Dizon ang Gandara Bridge sa Samar. Pinagdudugtong nito ang bayan ng Gandara at Catbalogan patungo sa Maharlika Highway. Pero taong 2020, nasira ang isang bahagi ng tulay. 5 taon ang nakalilipas, hindi pa rin tapos ang konstruksyon nito. Dahilan upang lubhang maapektuhan ang araw-araw na buhay ng mga residente sa Barangay 14 de Agosto. Ang hirap kasi pag bumabaha, mahirap tumawid ng bangka. Minsan na isang bis ng bangka lumubog na dyan, may mga estudyante kasakay. Sa tansyak ng kontraktor, 2 taon pa bago ito makumpleto at aabot sa 220 million pesos ang kakailanganin pang pondo. Sige po, Kap. Papaspasan natin. Pag mga estudyante. Hindi ko lang masabi pa yung timeline kasi papa-evaluate pa natin to. Ayon sa DPWH, mas malaking bahagi naman daw ng Maharlika Highway ang nadaraanan pa ngayon. 70% nito ang maayos, 30% ang sira-sira. Dahil dyan, plano ngayon ng DPWH na piliin na mismo ang pinakamalalaking kontratista sa bansa para gawin ang full-blown rehab ng daang Maharlika. Pero matapos ang malaking tapya sa 2026 budget ng DPWH, saan kukunin ang pondo? Yung budget sa 26, yung budget next year, plus yung mga savings natin na nakuha noong 2025, tingin namin, hindi natin kailangan umutang para dito. Tingin namin, kaya na to ng locally funded funds. No? Lahat yan kailangan natin gawin sabay-sabay. So, the entire Maharlika needs to be the top priority. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Arles de los Santos, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.